Please open your Bibles to Isaiah chapter 41 verse 9. And it says here, I took you from the ends of the earth, from its farthest corners I called you. I said, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Ang title ng message ni Lord sa atin today is Disciplined? Yes. Rejected? No. Rejected? No. Nung sinulat po itong Isaiah 41 verse 9, ang mga Israelita po ay nandun sila sa bansang Babylonia. Today, yun ang bansang Iraq. Sila po ay nilupig ng bansang ito dahil sa kanilang pagsuway sa ating Panginoong Diyos. Hindi sila naging faithful sa Panginoon. Sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila ay namuhay na marumit makasalanan. And so God allowed them to be punished, to be disciplined. Na-oppress sila doon. Hinaras sila sa Babylon. And tapos pinilit pa sila na i-embrace yung kulturang Babylonia, kagaya ng ginawa nila kay Daniel, Shadrach, Meshach at Abednego. At persahan po silang tinangay mula sa Judah, sa Jerusalem, dinala karamihan sa mga Hudyo doon sa bansang Babylon. And so naghirap po sila doon, and because of this, inisip karamihan sa kanila na baka hindi na sila love ni Lord. Baka sila ay na-abandon na, pinabayaan na sila ng Panginoon. Baka sila ay kinalimutan na, baka sila ay nireject na ng Panginoon. And so, through Prophet Isaiah, ipinahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang salita na no, nagkakamali kayo, na hindi porket kayo ay pinarusahan, hindi porket kayo ay nagdusa ngayon ay kinalimutan kayo. Hindi porket kayo ay nagtitiis ngayon, nagkukulang at tila ba kayo ay talunan, kayo ay nireject ko na. No, ito ang message ni Lord sa kanila. Look at our passage, verse 9. I said, God says, you are my servant. I have chosen you and have not rejected you. Hindi ko kayo nire-reject. Hindi ko kayo tinatakwil. Hindi ko kayo tinatanggihan. Hindi ko kayo kinakalimutan. Yan din po ang nakasaad sa sulat ni Pablo in Romans chapter 11 verse 1 and 2. I ask then, says Paul, did God reject His people? By no means. Hindi po, hindi nire-reject ng Panginoong Diyos ang sarili niyang bayan, ang kanyang mga God does not reject His people. And sabi niya, I am an Israelite myself, a descendant of Abraham from the tribe of Benjamin. Verse 2, God did not reject His people. God did not reject Israel. Kailanman ay hindi tinatakwil, hindi tinatanggihan, hindi kinakalimutan ng Diyos ang kanyang sariling bayan. Now, as Christians, bilang mga mananampalataya sa Panginoong Jesus, bagamat tayo po hindi mga Israelita, but through our faith in Christ Jesus, we are God's people. We are God's children. Ngayon, bilang mga Kristiyano po, maaring karamihan sa atin dito ay nagdaranas ng iba't ibang mga parusa dahil sa ating maling pamumuhay. Maaring ramdam natin yung bigat ng pasanin sa buhay, financially, relationally, physically. Lahat po ito ay mga consequences ng ating mga pagsuway at paglabag sa pamantayan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos para sa atin. Pero tandaan po natin, hindi porket ikaw ay naghihirap ngayon, hindi porket dama mo ang bigat ng palo ng Panginoong Diyos sa iyo, ay ikaw ay tinatakwil na niya. Hindi po ganon. God will never abandon you. God will never reject you. Hindi ka po papabayaan ng Panginoon. Hindi kanya itatakwil. Look at Hebrews chapter 12. Verse 5 to 11, ang sabi ng salita ng Panginoong Diyos, and have you completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Endure hardship as discipline. God is treating you as His children, for what children are not disciplined by their father? If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are not legitimate, not true sons and daughters at all. Moreover, we have all had human fathers who disciplined us, and we respected them for it. How much more should we submit to the Father of Spirit and live?
They discipline our earthly father. They disciplined us for a little while as they thought best. But God disciplines us for our good in order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Now, sa mga passages po na ito, from verse 5 to verse 11, if you are going to count 10 times, paulit-ulit na binagkas ang salitang discipline. Now, in the Bible po, kapag ni-repeat ang isang salita for several times, sa isang occasion lang, ibig sabihin, napaka-importante ng salita na yon. May mensahe si Lord doon. In the original Greek Bible, ang salitang nakasulat doon patungkol sa word na discipline, ito po'y pahadia. Ang ibig sabihin po nito, ito yung training, rebuke, pagsuway, correction, pagtutuwid, punishment, pagpapalo, chastisement. So parusa. So yan po ay disiplina. Yung pinapalo, sinusuway, tinutuwid ng Panginoong Diyos ang kanyang mga tinuturing na mga anak. Kung paano po na ang mga magulang na tunay na nagmamahal sa kanilang mga anak, kapag ang mga anak nila ay nalilihis ng landasin, namumuhay sa karumihan at kasalanan, ay tinutuwid po ito, dinidisiplina ito ng mapagpahal ng mga magulang. Ganon din po ang mga teachers po, kapag ang mga estudyante ay nag-misbehave sa klase, ang mga teachers po, lalo na in the past, sila po'y disciplinarian. Unlike today, natatakot na ang mga teachers, maging parents na magdisiplina dahil sa may mga institutions like Bantay Bata 163 at may mga batas na nagpuprotekta sa mga bata na hindi sila saktan physically. At kaya naman ang mga magulang ngayon ay nag-aalangan, natatakot ng magdisiplina. But bilang Christian parents, take note of this. If you want your children to grow up in the way God He wants him to be, kailangan po hindi tayo magpabaya. Huwag tayong magkulang sa pagdisiplina sa ating mga anak pag sila po namumuhay sa kamalian. Look at Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Do not withhold discipline from a child. If you punished him with the rod, he will not die. Punish him with the rod and save his soul from death. So wag ipagkait, wag i-withhold, wag mong pigilan na paluin, disiplinahin ang anak, dahil ang mapagmahal na magulang, hindi naman niya papaluin ang anak para ito'y mamatay. Pinapalo niya, tinutuwid niya, dinisiplina niya para ang anak niya ay mas maging mabuting tao, mas maging mabuting Kristiyano. So yan po ang gawain ng mapagmahal na mga magulang. Dati-rati po, nung wala pa itong mga batas na ito at mga organizations na papagbantay kung paano dinisiplina ng mga magulang at ng mga guro ang mga bata, dati po ay mga disiplinaryan ang mga magulang. Dati-rati po ang mga anak na nagmi-misbehave, kapag maligalig yung mga anak noon, nakukuha lang sa tingin. Isang tingin lang ng magulang, ang mga anak ay nagbe-behave na agad. Before. But today, I think may malaking pagbabago. Today, naobserbahan ko yung ibang mga magulang, pag nagbibisita ako, halos lumuha na yung mata sa anak na, ayaw pa rin, ayaw pa ng mga anak na tumalima. And sadly, ganon din po sa paaralan. Praise God, naabutan ko po na yung mga teachers noon hindi pa takot magdisiplina kasi hindi pa sila pwedeng sampahan ng kaso. Unlike today, mga guro natin ay nag-aalangan kasi maraming magrereklamo po. So, dati po, nung ako'y nasa elementary pa, that was in early 1990s. And sa isla namin, maliit lang yung school. So pag nagpasaway kami, kitang-kita kami na hindi ko po makalimutan, noong kami ay naging maligalig sa aming teacher, dinisiplina niya kami. Pinalabas kami sa classroom, ang init-init pa naman. Pinasquat niya kami doon, nakaganon at naka-hands forward. Sabay yung aming mga kamay, pinatungan niya ng mabibigat na libro for several minutes. And because of that, nadala po kami. Tinginan kami, wag na tayo umulit ha. Ang hirap nito. Because of that, I believe, napalaki po kami bilang mga estudyante na disiplinado. Today, kawawa yung mga teachers. Hindi pwedeng magdisiplina sa mga estudyante. That's why, according to the latest study sa Department of Education, this year, mayroon pong headline report. At I took this report from GMA. At ang headline nagsabi, PSA, which means Philippine Statistics Authority, over 18 million high school grads don't understand what they read. Mahigit po 18 million na mga junior high na gumraduate this year. I considered
functional illiterate. Ibig sabihin, they don't understand what they read. They don't have good comprehension. They don't know how to calculate kahit basic math. Look at that, more than 18 million. Huwag nating isisi ito sa mga teachers. Dapat ito po'y tingnang maigi dahil ito sa kakulangan na ng disiplina sa loob ng paaralan maging sa loob ng bahay dahil binabantayan ang mga disiplinaryan. No? So you see, ito ang result kapag kakulang sa disiplina sa mga bata. Thank God ng ating Diyos ay hindi siya bounded by Philippine laws or any human laws. At ang Panginoong Diyos natin hindi nagbabago, hindi kagaya ng tao na dati-rati strict, disciplinarian ang mga magulang. Ngayon nagbago, maluwag na, hindi pwede. Pero ang Diyos po natin hindi nagbabago sapagkat hindi siya tao. Ang Diyos po natin, yung kaparaanan niya ay hindi pa bago-bago. The same yesterday, today, and forever. In the past, He disciplined His children, Israel. Nagkasala ang bayang Israel, sumuway ang bayang Israel, pinalo ni Lord, dinisiplina ng Panginoon dahil mga anak niya ito. Hindi ibig sabihin, hindi niya mahal niya, kaya nga tinutuwid niya. In the past, in the early Christian church, sa Book of Acts, yung mga unang Christian sa atin, pag nagkakasala, namumuhay sa karumihan ng mga Christians, tinutuwid ng Panginoon, sinusuway, nire-rebuke, ipinapahiya, dinidisclose ang kasalanan, pinapalo ng Panginoon, dinidisiplina ng Panginoon sapagkat tinuturing niya ng mga Kristiyano yung mga anak niya. And today, thank God, dahil hindi nagbabago ng kaparaanan ng Diyos, today, God is still disciplining His children. Kaya nga mga kapatid, kung mali ang ating pamumuhay, kung tayo po ay masuwayin sa Panginoong Diyos, nandun sa pagkakasala, expect mo po na ikaw bilang anak ng Diyos, God so loved you, and that's why God has to discipline you. God has no option but to punish you. Hindi dahil hindi kanya love, hindi dahil wala siyang pakialam. No, ang kabaliktaran po niyan, mahal na mahal kanya, concern na concern kanya, kaya ayaw kanyang tuluyan na mapariwara, ayaw kanyang tuluyan na mawalay sa kanya, kaya ka pinapalo ng Panginoon para ikay madisiplina at makapanumbalik sa Panginoon. So, make no mistake. This punishment is not a rejection. This is a fatherly discipline toward his son or daughter who has lived a wrong way of life. Ito ang kaparaanan ng Diyos. Marami po kasi, kung hindi man lahat, maraming mga anak ng Diyos, mga Christians, I'm referring to Christians, not just Israel. Maraming mga Christians today na anak na siya ng Diyos, pero yung pamumuhay niya, masuwayin, pasaway ba, maligalig bilang Kristiyano. Maligalig, hindi masunurin. Sunday after Sunday, every day nakakarinig ng Word of God, pero hindi sinusunod, hindi pinamumuhay ang Word of God. I really believe na ang mga ito ay mga Christians naman. Kaya lang, meron talagang mga Christians na pasaway ba, maligalig ba. And so, kung isa tayo po sa mga nagpapasaway kay Lord, kung isa tayo sa mga nagpapakarumi, hindi lumalakad ayon sa kalooban niya, yun you expect na papaluin ka ni Lord at hindi po magaan ang palo ni Lord, mga kapatid. Masakit pong paluin. Painful ang discipline ni Lord. Dalawa ang kamay ng Diyos. You have to remember this. Ang isa ginagamit niya sa pagpapala, ang isa ginagamit niya sa pagpapalo dahil mga anak niya tayo upang ituwid tayo, upang tayo ay mas hubugin niya ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang pamantayan. I remember King David in 1 Chronicles chapter 21. Si King David, a man after God's own heart, ay nagkasala sa Diyos, yung kasalanan ng pride. Pinagbabawalan si Haring David na bilangin ang mga fighting men sa bansang Israel kasi ayaw ng Diyos. Bakit ayaw ng Diyos? Once na binilang, nag-census si David sa mga nasasakupan niya, parang ipinagpalagay ni David na ito ay pagmamayari ko, ako ang hari nila. Ito ang bilang ng aking mga nasasakupan. So that's an issue of pride. Ayaw ni Lord. Pero in 1 Chronicles chapter 21, nagkasala si David. Nagmatigas siya. Nagpa-census pa rin siya. And after that, pinalo siya ng Panginoon. A man after God's own heart, hindi nakawala sa palo ni Lord. Pinalo siya ni Lord. Pinarusahan siya ng Panginoon. But after ng parusa, after ng palo ng Panginoon kay David, si David ay mas naging better person. Mas naging humbler. Mas naging closer siya sa Panginoon. Talagang naging intimate siya kay Lord. Ayaw niya nang humiwalay kay Lord dahil siya ay nakaranas ng disiplina ng Panginoon. Kaya siya nakapanumbalik sa ating Panginoon. So tayo po bilang mga Christians, ang Diyos ay kailangan niya tayong disiplinahin. He needs to discipline you kapag tayo lumilihis
sa kanyang kalooban. Pero wag po nating mamaliin. Hindi ibig sabihin na nagsasuffer ka sa mga consequences ng iyong kasalanan, nagsasuffer ka sa mga wrong decisions in life. Hindi ibig sabihin na ang dami mong problema dahil sa kagagawan mo rin. Hindi ibig sabihin na ayaw na ni Lord sa'yo. Hindi ibig sabihin na hindi ka niya love. Hindi ibig sabihin na kalaban mo na Diyos. No. Pinapalo ka lang ni Lord, dinidisiplina ka niya dahil tinuturing ka niya na tunay na minamahal niyang anak. Disciplined? Yes. Rejected? No. Never na magre-reject ang Panginoon sa sarili niyang mga anak. God will never reject His own people. Psalm 94 verse 14, "For the Lord will not reject His people." So ang bawat isa, through our faith in Christ Jesus, tayo po ay bayan ng Diyos. We are God's people today. We are God's children. So lahat ng may pananampalataya sa Panginoong Jesus, can I hear an amen? Amen. Louder please, amen. Amen. Now, because of your faith in Christ Jesus, you are God's child. You are God's child. Anak ka na ng Diyos. At never kang i-reject ng Panginoon. Sapagkat tinubos ka na, binayaran ka na ng banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. At sino mang binayaran na ng Panginoong Jesus sa kanyang banal na dugo, wala nang makakanakaw nito sa pagmamahal ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Kaya nga po hindi niya ma-reject ang kanyang sarili, ang kanyang sariling bayan, ang kanyang mga anak. That is the nature of God. And so Christians, kung meron man po sa atin dito na dumaranas ng mga consequences ng sin natin, nasira yung pamilya natin, nasira yung finances natin, nasira yung health natin, yung iba na-depress, nagugulimahanan yung ating isipan, wag kang panghinaan ng loob. Wag na wag mong isipin na ayaw na ni Lord sa akin. Wala na akong blessing sa Panginoon. Wag na wag mong isipin na kinalimutan ka na ng Panginoon. In fact, lagi kang naalala ni Lord. Kaya ka nga niya tinutuwid ngayon. Kaya ka pinapalo. Kaya naranasan mo yung mga problema dahil mahal ka ni Lord. Gusto ni Lord na mabago ka. Gusto ni Lord na talikuran mo ang masamang pamumuhay. Dahil tinuturing kanyang anak. Ang mga minamahal na anak ni Lord, dinidisiplina niya. Look at Hebrews chapter 12 verse 6, yung binasa natin kanina. Because the Lord disciplines the one He loves. Ang dinidisiplina lang ni Lord, yung minamahal lang niya. And He chastens everyone He accepts as His son. So yun po, pinapalo ni Lord. Dinidisiplina niya yung mga minamahal niya at mahal ka ni Lord. Ang mga anak ng Diyos ang dinidisiplina niya, hindi yung mga hindi niya anak. I've read an article sa 5 mga magkakaibigan na mga binata at nakagawa ko sila ng pagkakasala, nakakahiya yung kasalanan nila. Nung nalaman ng isa sa mga tatay ng 5 mga kabataan ito, pumunta yung tatay. Tapos yung anak niya, kinausap niya, sinermonan niya, pinalo niya. Sabi niya, anak, kailangan kitang paluin dahil yung ginawa mo ay malaking pagkakamali. Pinalo niya. Tapos after siyang paluin, after siyang sermonan ng kanyang tatay, andun yung 4 pa niyang kaibigan, sabi ng anak, "Tay, bakit ako lang pinalo ninyo? Bakit ako lang ang sinermonan ninyo? Yung mga kaibigan ko, parehas naman kaming ginawa ng kasalanan na. Sabay-sabay kami." Sabi ng tatay, "Anak, ikaw lang ang pwede kong disiplinahin kasi ikaw lang ang aking anak. At dahil ikaw ay mahal na mahal ko, ayaw kong lumaki ka ng masamang tao." You see, ang mga tinuturing ni Lord na mga anak niya ay dinidisiplina niya. Dinidisiplina niya. Kaya ipagdiwang, ipagpasalamat po natin kung sakali mang nakakaramdam tayo ng bigat, ng palo ni Lord, ng pagsuway niya sa atin dahil ibig sabihin nito, tinuturing kanyang pinakamamahal niyang anak. Ayaw niyang magtuloy-tuloy ka sa maling pamumuhay. Gusto niya na manumbalik ka sa kanya upang maranasan mo ang kapangyarihan, ang kaluwalhatian niya, yung pagpapala niya. Ang mas katatakutan po natin, kung lagi tayong nasa church, nagsisimba tayo, at namumuhay tayo sa karumihan, pagsuway sa Diyos, and yet, hindi natin ramdam yung parusa ni Lord, hindi natin ramdam yung palo at disiplina ni Lord, yan ang ating dapat na ipangambat katakutan. Baka hindi kanya tinuturing na anak, kaya wala siyang palo sa iyo. But thank God, dahil ang bawat isa sa atin na sumasampalataya sa Panginoong Jesus, ang sinumang sumampalataya sa Panginoong Jesus, ay itinuring na ng Diyos bilang mga anak niya. At sinumang tinuring na niyang mga anak niya, hindi niya na pwedeng itakwil, hindi, laban bawi ang Panginoon. Amen. You are God's child now. So hindi ka na pwedeng itakwil ni Lord. Hindi pwedeng sabihin ni Lord na hindi kinakita anak ngayon dahil sa iyong pagsuway. No! Nung ikaw ngay makasalanan pa, ay inibig ka na ng Diyos, tinubos ka ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. At ngayong anak ka niya, kahit pa na ikay nagpapakalayo masuwayan, kanya nga tinuturuan ka ni Lord, tinitrain ka niya, dinidisiplina ka niya, nang sa ganun ma-enjoy mo yung mga blessings niya. Ang purpose ni Lord, alam niyo po,
kung bakit tayo nais niyang disiplinahin, ay upang una, madamangan natin ng mga anak tayo. Look at verse 8. If you are not disciplined and everyone undergoes discipline, then you are illegitimate children and not true son. So, you see, hindi tunay na anak, yung hindi dinidisiplina. Anong purpose ni Lord? Bakit dinidisiplina? Look at verse 10. They discipline, referring to the earthly parents. The earthly parents discipline their children for a little while as they thought best. But God disciplines us for good, so that we may share in His holiness. Ang purpose ni Lord, kung bakit niya tayo pinapalo, sinusuway, tinutuwid, pinaparusahan, ay nang sa ganon ay makabalik tayo sa Kanya sa kabanalan, ma-enjoy natin, maka-fellowship natin si Lord sa Kanyang holiness. Dahil ang pamumuhay sa kasalanan nagpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Remember Adam and Eve, nung hindi sila sumaway, ay kasama nila ang presence of God, na-enjoy nila ang holiness of God, at lahat ng blessing ni Lord natamasa nila. But one day, nung sila'y nagrebelde, nung sumuway sa pag-uutos ng Diyos, anong nangyari? Adam and Eve were vanished from the Garden of Eden. Pinaalis po sila dahil God, who is holy, cannot have fellowship with unholy people. God will not share His holiness with unholy people. And so tayo po'y mga pinabanal na. We are now holy people of God because of our Lord Jesus Christ. Kaya pag nagpapakarumi tayo, ay nilalayo natin. Hindi si Lord ang lumalayo. Pag ikay nagkasala, remember, si Lord nandyan siya lagi sa'yo. Ikaw ang lumalayo. And so kailangan kang abutin ni Lord, tapikin ka ni Lord, at yung tapik pa naman ni Lord ay mabigat ang kamay ni Lord. Okay. Masakit si Lord pag namalo. Okay. Hindi maliit ang kamay ng Panginoon. The earth is just a footstool of the Lord. So imagine that, kung ang ating planet Earth ay tungtungan lang ng kanyang paa, gaano kalaki kayang kamay ni Lord? Di ba? So pag pinalo ka ni Lord, tinapikan ni Lord, masakit po ito. But that's okay, kasi gusto ni Lord na ikaw ay manumbalik sa Kanya. Gusto Kanyang pagpalain, ma-share yung Kanyang kaluwalhatian. Dahil kung magpatuloy ka dyan sa karumihan at kasalanan, Hebrews 12 verse 14, it is impossible to see God without holiness. Without holiness, no one will see the Lord. So hindi niya ma-share ang holiness niya kapag namuhay tayo patuloy sa karumihan. But the good news is, bilang mga anak ng Diyos, kung tayo may nagkakamali, nasa kalikuan, dinidisiplina tayo para makapanumbalik tayo sa Kanya. Ganyan po ang Panginoon. Para siyang mga magulang ba talaga na tunay na nagmamahal. See, kapag ang anak po ay uwi sa bahay, mahal na magulang yon. Pero pag umuwi yan sa bahay na sobrang dungi, sobrang mabaho, putik-putik pa siya, hindi yun agad yayakapin ng magulang. Kahit gustong-gusto ng parent, na yakapin yan, magkasalo silang kumain, magkwentuhan sila, laging katabi niya ang anak niya kasi mahal na mahal niya ang anak. Gusto niya laging ihag yung anak niya. Pero dahil marumi, ang gagawin mo na mula, anak, maligo ka muna, paliguan muna kita. So the same is true with our God. Na kapag nagpapakarumi po tayo, ay gusto man niyang maka-fellowship tayo, gustuhin man ni Lord na i-share yung blessings, yung holiness niya to us, kailangan niya munang linisin tayo. Kailangan niya muna tayong paliguan, and that is true discipline. That is true chastisement. Ito ay dinadaan niya sa pagpapalo para nang sa ganon ay maituwid tayo, maitama tayo. So ganyan po ang Panginoon. Gusto niyang maka-fellowship tayo, pero kailangan malinis tayo sa Kanyang harapan. I remember yung wife ko last Sunday, alam niyo po, lagi kong na-share sa inyo na mahal ko yung wife ko. Totoo po yun, na ayaw kong saglit man lang mawalay sa akin, namimiss ko siya para akong lalagnatin. Ilang oras ko siyang kita. Abay, last Sunday po, in fairness, siya rin pala ay ganun din sa akin. Oh, tuwang-tuwa po ako. Grabe pala yung pagmamahal din ng wife ko sa akin. Ayan. Kasi po last Sunday, after ng gawain ng 11 a.m., so after mag-lunch, may mga shepherding. So, sinishepherd ko, tinuturuan ko, pinagpipray yung mga grupo ko. Siya rin ay may sariling grupo. After that, bago mag 5 p.m., pumunta muna ako dito sa kabilang pader na ito para maghintay ng oras. And hanap na pala siya ng hanap sa akin. Hanap na siya ng hanap. Akyat siya, panaog siya. Dito sa Star Mall, 3rd floor, 2nd floor, 1st floor, papalik-balik siya. Hindi siya tumitigil hanggat hindi niya ako nahanap. Nung lumabas na ako, umakit ako sa taas, hinabol niya ako, love! Sabi niya, love! Sabi niya sa akin, kanina pa kita hinahanap, love! Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi namimiss na kita. Hindi ako sanay na hindi ka kasama. Oh, wow! Yun po'y galing sa asawa ko. So para ako nga, tuwang-tuwa po ako na, wow, yung wife ko pala ay ganon din, na hindi niya kayang
mawalay sa piling ko. Sabi niya, mas gusto kitang lagi kitang kasama. Ikaw yung gusto ko laging kasama. Sabi niya ganun sa akin. Pero alam niyo po, kahit gustong-gusto ng wife ko na lagi niya akong kasama, nurse po siya dati, although retired na siya. Napakalinis ng wife ko. And gusto niya ako laging katabi, syempre, lagi kaming nag-uusap. Pero sa gabi po, bago kami matulog, gusto niya ako laging tinatandayan bilang husband niya. Pero pag nakita niya yung paa ko na madumi pa, sasabihin niya ako, ano man lang, wag ka nga, maghugas ka muna ng paa. So kailangan ko muna maghugas ng paa kasi po sa bahay, siyempre pag naglalakad-lakad ka, may mga alikabok. Grabe ka, yung wife ko, nakikita niya yung konting alikabok sa paa ko. Maglinis ka muna ng paa. So after ko maglinis, sa kanya ako nayayakap, ganyan, kasi malinis na ako. The same is true sa ating Diyos. Gusto ni Lord na kasama tayo lagi. Gusto niyang niyayakap niya tayo lagi. Kailan kung nasa karumihan tayo, gusto ng Panginoon, linisin muna niya tayo sa pamagitan ng pagdisiplina sa atin. Nililinis tayo ng Panginoon. But rest assured mga kapatid, ang mensahe ng Panginoon, maaring karamihan sa atin dito kung hindi man lahat, ay dumadaan ngayon sa disiplina ni Lord. Na feeling mo ay ang Panginoon hindi approve yung ginagawa mo. Dahil sa iyong pagsuway sa Kanya, ramdam mo yung distansya ni Lord sa iyo. Ramdam mo yung mga parusa, consequence ng iyong kasalanan. But remember na hindi ibig sabihin yan na ikaw ay pinabayaan na ng Diyos, na ikaw ay kinalimutan na ng Diyos, na hindi Kanya tanggap. Remember that God has not rejected you. Never Kanyang i-reject. Dinidisiplina Kanya para makabalik ka sa Kanyang malinis. Gusto niyang makasama ka lagi. I will end with the parable of the prodigal son. Ano yung parable of the prodigal son in Gospel of Luke chapter 15? Napakayaman ng mensahe ng Panginoong Jesus. Patungkol ito sa anak na lalaki na bunso na naglustay ng kayamanan, ng pamana sa kanya ng kanyang tatay, nagpakalayo. You see, pag mamuhay ka sa kasalanan, magpapakalayo ka sa Diyos. Namuhay doon in wild living, naubos ang lahat ng kayamanan niya at nagkaroon ng tagutom sa lugar na yon. And lahat ng kaibigan niya in the past, hindi na siya naalala. So walang tumulong sa kanya. Wala na siyang makain. Ang baho na po niya kasi nag-iisa na lang damit ang naiwan sa kanya. Lahat ng meron siya na benta na niya. Naghihirap po siya. Gutom na gutom siya. Gusto niyang makikain. Na masukan siya, tinanggap naman siya, pero taga-alaga ng baboy, tagapagpakain ng baboy. Pero kahit pagkain ng baboy, hindi siya binibigyan. So gutom na gutom siya. So you see, grabe yung punishment. Grabe yung discipline. But it does not mean that his father has rejected him. One day, sabi niya, naalala niya yung kanyang tatay, sabi, babalik ako kay tatay. I will return to my father and I will ask him forgiveness. Father, I have sinned against heaven and against you. I know I don't deserve to be called your son, pero tanggapin niyo lang ako bilang servant. Hindi na bilang anak. Alipin na lang kasi hindi na ako deserve na i-accept pa as son. So yun ang kanyang kinabisado. Pabalik na siya sa bayan ng kanyang tatay. Habang malayo pa po siya, tanaw na sa kanyang tatay. Kinakabahan na siya, sabi niya, i-reject na ako ng tatay ko, i-reject ako ng kuya ko, si my older brother siya, i-reject ako ng lahat ng tao. Dahil sa kasamaan ko, dahil sa karumihan ko, wala nang tatanggap sa akin. Ganun ang kanyang iniisip. So, lulugo-lugo siyang palakad ng ganun. Ang baho-baho niya, gutom na gutom, ang payat-payat niya. Pero malayo pa lang, kilala na siya ng kanyang tatay. Yung kanyang tatay naghihintay sa kanyang anak na pumalik sa kanya. Yes, pinagdaanan ng anak yung palo. Pinagdaanan ng anak yung consequences ng maling pamumuhay. Pero nung decide ang anak na bumalik sa kanyang ama, never siyang nireject ng kanyang ama. Patakbo yung tatay niya, niyakap yung anak niya. Sabi niya sa kanyang mga alipin, halika kayo, bihisan niyo yung anak ko. Ibig sabihin, pinaliguan. Put robe on him. Put ring on his fingers. Put sandals on his feet. And magkatay, maghanda, mag-celebrate tayo dahil yung anak ko na ito'y patay na pero muling nabuhay. So hindi siya ni-reject. Akala niyang i-reject siya, nagkabisado na siya. Huwag na lang akong, hindi na ako pwedeng tawaging anak. Alipin na lang po. Pero hindi siya ni-reject. Tinanggap siya ng kanyang tatay. Discipline? Yes. Rejected? No. Hindi siya ni-reject. Pero yung older brother, yung kanyang kakuya, yun ang nag-reject. Sabi niya, bakit tinanggap? Bakit naghanda? Pasuwayan na. So listen mga kapatid, maaring sa church or sa labas ng church, pag nagkakasala ka, nagkakamali ka, maaring yung mga tao ay i-reject ka na hindi mo na-deserve. Hindi ka dapat tanggapin. That's okay. Hindi sila ang Diyos. Come to your Father, to
through the Lord Jesus Christ, sapagkat ang ating Panginoong Diyos, bilang ikaw ay anak niya, tinubos ka ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, kailanman hindi kanya i-reject. You are always welcome to God the Father because you are His child. Discipline? Yes. Rejected? No. Let us pray.